Magandang araw mga kaibigan, halina't makinig sa aking kwento na pinamagatang My Everlasting Love. Please like and subscribe. And for more update, please click the button. Hinihintay lang muna ni Angel na makaalis para pumasok sina Aling Rusing, Chard at Norma bago siya gumayak at lumabas ng bahay. Naglakad lang siya patungo sa isang maliit na klinika sa Kamuning na nag-o-offer ng 30-minute pregnancy test. Kinakabahan, may naglakas loob na siyang magpasuri para matiyak ang kalagayan. Abot-abot ang kanyang dasal na hindi sana siya buntis. Kahit sinasabi niya sa kanyang isip na positive ang magiging resulta sa pagsusuri. Parang kay haba ng kalahating oras. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang pinapatay habang hinihintay ang resultang halos ay alam na niya. Ano na ang mangyayari sa kanya kung sakaling buntis nga siya? Paano tatanggapin ni Neil ang lahat? Ito lang ang pagkakarip sa kanya ay nanlalamig na sa kanya ang lalaki. Ano pa kung magbunga ang pagkakarip na yon? Baka tuluyan nang mawala si Neil. Kung hindi pa nga ito mawawala, isang buwan na siyang hindi pinakikibalitaan ng lalaki. Hindi napuntahan, hindi sinulatan at hindi pinagsasabihan. Siya na lang yata ang nagmamahal. Siya na lang yata ang umaasa sa isang relasyong hindi na niya alam kung buo pa hanggang ngayon. Isipin lang niyang mawawala sa kanya si Neil ay para siyang pinatay. Naramdaman niyang may luhang kumakawala sa kanyang mga mata. Nagmamadali niyang pinahid iyon ng dalawang kamay nang makitang lumabas buhat sa isang malit na kwarto ang doktor ang sumuri sa kanya. Dalanan nito ang resulta ng pagsusuri. Sininyasan siya ng manggagamot na lumapit. Kakaba-kaba siyang lumapit at naupo sa silya harap sa mesa nito. Nakangiti ang bata-batang doktora nang magsalita. Nakatingin ito sa kanyang hawak na kapirasong papel na sinulatan ng resulta na pagkakatingin sa kanya. Congratulations, Mrs. Positive. Mahigit isang buwan na kayong buntis. Pinilit niyang ngumiti ngunit hindi rumehistro iyon sa kanyang mukha. Ang pait na hatid sa kanya ng balitang iyon ay malino na nakapinta sa kanyang mukha. Hindi kayang takpan ng pilit ng ngiti. Saglit na natigilan ang manggagamot. Pagkuway, kumuha ng ballpen at papel at nagsimulang sumulat ng reseta. Bibigyan kita ng mga vitamins na dapat mong inumin. Sabi nitong hindi tumingin sa kanya. Parang wala siya sa sarili nang lumabas ng klinikang iyon. Naglakad siya ng naglakad ng walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya sa harap ng simbahan ng Kamuning. Noon, parang nagbalik ang huwisyo niya. Pumasok sa simbahan at doon pinakawalan ang pinipigil na damdamin. Umiyak siya nang umiyak sa isang sulok. Hindi niya nakuhang magdasal. Matapos payapain ang sarili, ay nakabuo ng isang desisyon. Noon din nagmamadaling lumabas ng simbahan at sumakay ng jeep na patungong Cubao. Pagdating ng Cubao, ay sumakay naman ng bus na patungong Ayala. Pupuntahan niya sa opisina si Neil. Ipagtatapat niya sa kasintahan ang kanyang kalagayan at hihingi siya ng tulong. Kung anong tulong ang maibibigay ni Neil, hindi niya alam, pero handa niyang sundin ang lahat ng sasabihin ng lalaki. Ayaw niyang maging negatibo ang pagkakataong ito. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang isipang hindi siya matutulungan ng kasintahan sa kalagayan niyang ito. Mahal niya si Neil. Alam niya na iyon. Naipakita sa kanya ni Neil ang bagay na iyon. Naipadama sa kanya. Kaya ayaw niyang magduda na hindi siya tulungan ng lalaki. Nakarating siya sa Makati. Bumaba siya sa may Paseo de Rojas. Buhat doon, ay nilakad na lang niya patungo sa opisina ng lalaki na nasa Gamboa Street. Hindi naman gaanong kalayuan iyon sa binababaan niya. Nakarating siya sa building na kinaroroan ng opisina ni Neil. Ilang beses na rin siyang naisama doon ni Neil.
noong bago pa lamang silang magkasintahan. Nang nasa harap na siya ng pinto sa opisina ni Neil sa fifth floor ay saka siya kinabahan. Bigla siyang nagdalawang isip kung tama ang gagawin niyang iyon. Pero naroon siya, at isa pa'y nasasabik na rin siyang makita at makausap ng kasintahan na may tagal-tagal na rin niyang hindi nakakaharap. Lakas loob siyang pumasok. Napatingin sa kanya ang isang babaeng empleyado na nakapwesto sa labas ng pinto ng pribadong opisina ni Neil. Bagong muka ang babaeng iyon. Hindi iyon ang nakadestino doon noong isinama siya ni Neil. "May kailangan po kayo?" Magalang na tanong sa kanya ng babaeng sa tansya niya ay mga 30 ang edad. Nakasalamin ito at mukhang suplada. "Nandyan ba si Neil?" tanong niya. "May appointment kayo sa kanya?" Sagot na tanong ng babae. Hindi agad siya nakasagot. Sasabihin ba niyang kasintahan siya ni Neil? Alam niyang darating ako. Dinampot ng babae ang receiver ng telepono. "Anong pangalan ang sasabihin ko?" "Angel?" Bagyang kumunot ang noo ng babae nang marinig ang pangalan niya. Huling-huli niya ang nagsususpetang mga mata nito na humagot sa kanya mula ulo hanggang paa. Pagkuway, umindot ito ng mga numero at saglit na nakipag-usap. Nang ibaba ang instrumento, ay tumingin sa kanya. "Pumasok na raw kayo." Tumayo pa ang babae at sinamahan siya sa pinto. Nakagat niya ang mga labi pagkakita kay Neil. Para siyang maiyak sa matinding pananabik sa kasintahan. Pakiramdam niya ay matagal-tagal na silang hindi nagkikita. Pinigil niya ang sariling sumugod ng yakap sa kasintahan na nakatingin lang sa kanya. Ni hindi ito tumayo sa pagkakaupo sa harap ng malaking mesa. Isinara niya ang pinto at saka lumapit kay Neil. Noon lang tumayo ang lalaki at sumalubong sa kanya. "Neil!" Sabik na sabik siyang humawak sa kamay ng lalaki. Yayakapin sana niya ito, ngunit naramdaman niyang hindi magugustuhan ni Neil ang ganoon. Hinawakan agad nito ang dalawa niyang kamay. "Bakit ka napasugod?" Tanong nitong wala ang kasabikang nararamdaman niya. "Hindi ka dumarating. Namimiss na kita." Nagbaba ng tingin si Neil. "Marami kaming trabaho, simula pa noong isang buwan. Mayroon kasi kaming nakuhang advertising contract buhat sa ibang bansa." Hindi siya sumagot. Damang-dama niya ang kalamigan ni Neil. Halata niya ng pinagsisinungalingan siya nito. Kilalang kilala niya ang lalaki. Halos alam niya kung kailan nagsasabi ng totoo ito at kung kailan nagsisinungaling. Niyaya siya ni Neil na maupo sa sopa sa isang bahagi ng maluwang na kwartong iyon. "Balak nga kitang pasyalan sa weekend na ito. By that time, siguro'y makakahinga na ako sa trabaho." Hindi siya kumibo. Hindi kasi niya nadama ang karatapatan ng sinasabi ni Neil. Tama ang ginagawa mo pag-uurong sa "May kailangan ako sa iyo, Neil," agaw niya. Napatitig sa kanya si Neil, ngunit hindi nagsalita. "Buntis ako, Neil." Napangangasini sa pagkakabigla. "Ha? Buntis? Bakit?" Nagbunga ang kahayupan ni Rapi, sagot niya sa nanginginig na boses. Pinipigil lang niya ang sariling maiyak. Tumayo si Neil at tumalikod sa kanya. Tumayo na rin siya at lumapit sa lalaki. "Tulungan mo ako, Neil. Tulungan mo ako. Parang awa mo na." Humarap sa kanya si Neil, ngunit hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Umuwi ka muna, Angel. Marami akong trabaho ngayon. Kailangan kong tapusin ang mga iyon hanggang mamayang bago ako mag-uwian. Kailangan ko ng tulong mo, Neil." Alam ko. Pero, hayaan mo munang matapos itong tambak na trabaho namin dito. Umuwi ka na muna. At pupuntahan na lang kita sa Sabado. Saka natin pag-usapan ang tungkol dyan. "Neil."
Wrong timing ka kasi eh. Busy ako ngayon. Anyway, makapaghintay ka pa naman hanggang Sabado. Tuloy nang nalaglag ang mga luhang kanina pa niyang pinipigil. Natigil si Neil nang makita iyon. Huwag kang umiyak dito. Nang hihingi lang naman ako ng panon para makapag-isip na nararapat na gawain. Pinahid niya ang dalawang kamay ang luha sa mga mata. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng blonde ang buhok ang pumasok. Smarting smarte. Ang pagdadala nito ng uniformong suot. Ang kilos at tindig nito ay nagsasalita ng sophistication. Neil, darling. Masayang bati nito pagpasok na pagpasok. Natigilan lamang nang makita siyang kausap ni Neil. Nag-init ang kanyang mukha. Pinigil lang niya ang sariling sugurin ng babae. Alam niyang sinadya nito ang pagpasok sa kwarto ni Neil. Hindi maaaring hindi nito alam na naroon siya. Hindi maaaring hindi sasabihin ng receptionist sa labas. Ito rin kaya ang babaeng nakasagot sa kanya nung huling tumawag siya sa kasintahan. Sinulyapan lang ni Neil ang babae, ngunit na nagsalita. Hindi ko alam na may bisita ka pala, sabi ng babae. Sa halip na umurong ay humakbang pang palapit sa kanila. Kinagat niya ang mga labi upang huwag magpabulalas ng iyak. Nagtatakbo siyang patungo sa pinto. Humabol si Neil. Angel, sandali lang. Nahawakan siya ng lalaki sa braso. Hintayan mo ako sa Sabado. Sinulyapan lang niya ng matalim si Neil. Ipinagpag niya ang kamay nito at saka nagmamadali na siyang lumabas ng pinto. Patakbo pa rin siyang lumabas ng outer room. Nang makasakay siya sa elevator, ay saka lang niya inalabas ang damdamin. Nag-iiyak siya nang nag-iiyak, kahit may kasakay siyang isang may edad na babae. Naawang hinawakan siya ng babae sa braso. May maitutulong ba ako sa iyo, miss? Tanong nito. Umiling siya. Bumitaw sa kanya ang babae. Hapon nang makauwi siya sa bahay. Matagal pa kasi siyang parang wala sa sariling nagpalakad-lakad sa Araneta Center. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib dahil sa malamig na pagtanggap sa kanya ni Neil. Higit sa lahat, dahil sa natuklasan niya kay Neil at sa babaeng iyon na nabigla na lamang pumasok sa kwarto. Ngayon, tiyak na tiyak niya ang babaeng iyon ang nakasagot sa kanya noon. At hindi na niya kailangan magtanong. Damang-dama niya na may relasyon na ang dalawa. Gutom na gutom siya pagdating ng bahay. Hindi nga pala siya kumain ng kahit ano habang nasa labas siya. Mabuti na lamang at may natira pang sinangag kaninang almusal. Iyon na lamang ang kinain niya kahit matigas na. Inulaman niya iyon ng kamatis at itlog na pula. Hinugasan niya ang pinagkainan pagkatapos. Nagwalis siya sa buong kabahayan at inayos ang mga hindi niya naharap kaninang umaga. Pagkuway, tinungo ang kwarto nila ng kanyang ate Norma. Dala ang isang kainaman ang laki ng bag. Namili siya ng ilang pirasong damit, buhat sa closet at saka ipinagsisilid ang mga yun sa bag. Isinama niya doon ang ilang personal na gamit. Kanina, habang pauwi siya galing sa opisya na ni Neil, ay nabuo siyang pasya. Aalis siya. Sa kalagayan niyang ito ngayon, natitiyak niyang mas lalo siyang magiging kaawa-awa sa bahay na ito. Sa bahay na ito na hindi niya kinakikita ng pagkalinga, ng pagmamahal. Ngayon, kailangan niyang maging matatag, maging matapang. Ngayon ang kaisa-isa niyang kakampi ay tuloy nang nagpabaya sa kanya. Kay sakit isipin, mauwi lang pala sa wala ang relasyon nila ni Neil. Iniasa pa naman niya ang lahat sa lalaki. Dinapot niya ang bag
at mabibigat ang mga paang tinungo sa pinto. Paglabas niya ay siya namang pagdating ni Aling Rosing. Kumunot agad ang noo ng kanyang inay pagkakitang nakabihis siya, at nagtatakang ang mga mata ay humangga sa dala niyang bag ng mga gamit. "Saan ka pupunta?" tanong nito habang palapit sa kanya. "Aalis na ho ako, inay," matatag niyang sagot. "Aalis? At bakit? At saan ka naman pupunta?" May galit na boses ni Aling Rosing. "Bahala na ho, inay." "Ako ba'y ginagago mo? Ha? Halika nga at doon tayo mag-usap." Hinawakan siya ni Aling Rosing sa braso, ngunit hindi siya kumilos nang akayin siya nito patungo sa upuan. "Hayaan lang ho ninyo akong umalis, inay." Hinarap siya na may edad na babae. "Ano ba ang pinagkakaganyan mo? Ha?" Nakalarawan sa mukha nito ang tinitimplang galit. "Buntis ho ako, inay. Nagbunga ang kahayupan ni Rapi na iyon." Saglit na natigilan si Aling Rosing. Nang muling magsalita ay may naglalaro ng ngiti sa mga labi. "Buntis ka? Di maghabol tayo sa mga belus. Maaari tayong makakuha ng malaking pera mula sa mga iyon." Nakuyom niya ang mga palad. Naggalit ang kanyang bagang sa kawalan ng simpatya ng kanyang inay na sinapit niya. "Pera na lang ba talaga ang mahalaga sa inyo?" Sigaw niya. "Wala na bang halaga sa inyo ang damdamin ko? Wala na bang halaga sa inyo ang dangal ko? Pwede bang hindi mahalaga sa akin ang mga iyon? Kaya lang, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Ngayon, kung magiging practical tayo, makikinabang pa tayo ng husto sa nangyaring iyan sa iyo." Nandidilat ang mga matang hinarap niya ang ina. "Sino ang makikinabang, inay? Ako ba ho? O ang mahal niyong mga anak?" Umigkas ang isang kamay ni Aling Rosing at tumapos sa kanyang pisngi. Halos matulig siya sa lakas ng sampal na iyon. Kung sakaling hindi siya sumangga sa dingding ay baka matumba siya sa sahig. "Walang utang na loob. Kung alam ko lang na magiging swell ka, hindi na sana kita binuhay. Pinisil ko na sana ang ilong mo nung sanggol ka pa." Pinahid niya ang isang kamay ang luha sa mga mata. Muli niyang hinarap ang ina. "Bakit? Anong klaseng buhay ba ang ibinigay niyo sa akin? Anong klaseng buhay ba?" Sigaw niya. Muling tumaas ang isang kamay ni Aling Rosing para siyang sampalin. "Huwag na kayong magkakamaling sampalin ako, inay. Hindi na ako mangingimig lumaban sa inyo." Pagkasabi niyo yun, ay nagmadali niyang tinungo ang pinto at walang lingon likod na lumabas. "Walang hiyang anak," sigaw ni Aling Rosing. "Walang utang na loob. Wag na wag kang babalik dito. Hindi na kita tatanggapin pa." Takbo pa rin siya nang makalabas ng gate. Huminto lang siya nang matansyang malayo na siya sa kanila. Sumandal siya sa isang mataas na pader at walang pangingiming nag-iiyak ng nag-iiyak. Hindi niya pansin ang mga taong naglalakad sa kanya na nakatingin. Masamang masama ang loob niya. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya gusto ang ginawa niyang pagsagot sa kanyang ina. Ngunit wala siyang makitang pagmamahal mula dito at hindi pa rin niya ikinatutuwa ang nangyari. Napilitan lang siyang sumagot. Napilitang lumaban. Matagal siya na sa ganong ayos bago niya napayapa ang sarili. Pinahid niya ng kamay ang luha sa mga mata at saka magsimulang humakbang. Pagdating ng labasan ay sumakay siya ng jeep patungong Cubao. Nagpalakad-lakad siya doon nang walang tiyak na gagawin at pupuntahan. Ang totoo ay nagbalak lang siyang umalis, pero walang naman tiyak na patutunguhan. Gusto lang niyang talaga niyang makalis ng bahay, para na kasi siyang sinasakal sa kanila.
Isa pa ay gusto niyang takasan ang depresyong umaalipin sa kanya dahil sa inasahan niyang pagkawala ni Neil sa kanyang buhay. Kung bakit hindi naman niya malibang ang kanyang nakita sa malalaking department store na pinasok niya. Para kasing wala na siyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Gusto niyang umiyak pero wala na yata siyang inululuha pa. Gabi nang lumabas siya sa huling department store na pinasok niya. At kumakalam na ang kanyang tiyan, gutom na siya. Wala naman siyang pera para makakain. Mahigit 20 pesos na lang siguro ang nasa bulsa niya. At ayaw niyang gustusin iyon para sa pagkain. Baka kailanganin niya iyon para sa pamasahe. Kung saan man siya maisip na pumunta. Mag-alas 8 na ng gabi nang tumindi ang nararamdaman niyang gutom. Parang hindi niya makakaya iyon. Noon, pumasok sa isip niya si Ariel. Sumakay siya ng bus patungong Makati at bumaba sa may Estrella. Buhat doon ay nilakad na lang niya patungo kina Ariel sa Dasmariñas Village. Masakit na ang tiyan niya dahil sa gutom. Nang sapitin niya ang gate ng bahay ni Ariel, paghinto niya sa may doorbell ay nakaramdam siya ng pagkaliyo. Nahihilo siya at nagdidilim ang kanyang paningin. Sunod-sunod na pinindot niya ang ginawa sa boto ng doorbell. Noon, biglang bumilis ang ikot ng kanyang paningin. Naramdaman niyang biglang kuminig ang kanyang mga tuhod. Umapit siya ng mabilis sa grill ng gate. Patuloy ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paningin. Ngunit bago tuloy magdilim sa kanya ang lahat, ay nakita pa niyang lumabas ng bahay si Ariel.